Amen po mga kapatid. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon sa umagang ito. Salamat sa kanyang pagpapala at biyaya. At lagi kong pinapasalamatan mga kapatid sapagkat sa pamamagitan ng pagpapala at biyaya ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi tayo makapagpapatuloy mga kapatid sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo dumako na mga kapatid sa ating lingguang aralin. Ang oras natin ay 12:20 dito sa ating laptop mga kapatid. Ipan natin yung oras natin. At tayo nasa lesson number 9 na mga kapatid. Yung ating pag-aaralan sa umagang ito ay tungkol sa mga antikristo. Tungkol sa antikristo mga kapatid. Ito medyo komplikado ito mga kapatid. Kasi mayroon itong kaunting history at yun yung gusto nating ipaliwanag. Kasi yung pananaw mga kapatid ng mga iba't ibang relihiyon, they are claiming mga kapatid na ito ay hindi pa tapos. Mangyayari pa lang mga kapatid. Nakikita na ba yung aking screen? At yan yung gusto nating ipaliwanag mga kapatid sa umagang ito base sa ating aralin. At kung meron tayong mga kapatid, nalalaman o yung kaunting kung mga kapatid, i-share natin para lalo nating maintindihan yung ating aralin sa umagang ito. Ito yung lesson number 9 na mga kapatid. Ang pamagat ng ating papag-aralan is what about the Antichrist? Yung mga Antikristo. Pag sinabi nating Antichrist, ito'y against mga kapatid, laban sa ating Panginoon Kristo. They are opposing Jesus Christ mga kapatid. Hindi lamang ang ating Panginoon Kristo, kasama na dito yung mga aral na itinuro ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yung ating pagbabasehan dito sa Daniel 9:24, tapos verse 27, pero isama na rin natin mga kapatid yung 25, 26, no? Kasi related din ito. Kasi ito'y bumubuo ito yung panahon na kung saan pagdating ng ating Panginoon Hesus Kristo. 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 hanggang 4, Revelation chapter 13 verse 1 and then 5, verses 1 and 5, and then Second John verse 7, and then First John chapter 4 verses 1 to 3, and then chapter 2 verses 18 and also 22 mga kapatid. Yung ating memory verse makikita natin dito sa Second John 7. For many deceivers are entered into the world who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Sa Tagalog mga kapatid, sapagkat maraming magdaraya na magsisilitaw sa sanglibutan, sa makatwid ay ang hindi nagpapahayag na si Kristo ay naparitong nasa laman, ito ang magdaraya at ang antikristo. Bago tayo magsimula mga kapatid, tayo ay manalangin, hingin natin ang tulong ng ating Panginoon. Ah, Brother Dong, Tayo po'y dumalangin. Manaming Diyos na may bigyan at makapangyarihan sa lahat. Ang banal, patuloy po kami ng papasalamat sa inyo. Sa oras na to na kami makapag-aral ng Sunday School na pangungunahan ng aming kapatid na si Brother Randy, na po ibigyan niyo po siya ng makalangit na pangunawa at makalangit na pag-iisip upang ito'y mapaliwanag niyang lubusan sa amin at kaming makikinig ay aming ma-absorb ito at laging magamit namin sa aming pamumuhay upang kami maging matatag at malaman namin kung paano maiiwasan ng mga antikristo. Patuloy mo pong gabayan at pagkaloob sa amin ng iyong Santong Espiritu na siya pumagitna hanggang sa aming matapos. Maraming salamat, Ama. Lahat po nito ay aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yung ating layunin mga kapatid sa umagang ito, sabi rito mga kapatid, yan, to show that Antichrist is spirit that deceives men into denying Jesus Christ, the Son of God. Sa Tagalog mga kapatid, upang ipakita na ang Antikristo ay siyang espiritong nandaraya sa mga tao upang ikaila na si Kristo ang anak ng Diyos. So ito mga kapatid, napakahalagang pag-aralan natin ito kasi ito ay napapanahon. Mga kapatid, sapagkat mayroong mga ibang reliyon, katulad ng sinabi natin kanina, they are claiming mga kapatid, yung Antichrist is darating pa lang.
no? Mangyayari pa lang mga kapatid, yung isang tao na mamumuno sa buong mundo, sabi nila ito pa hindi nangyayari, is mangyayari pa lang mga kapatid. At dito magkakaroon ng talagang tinatawag nating great tribulation, yung mga kapagsubukan sa mga Kristiyano mga kapatid, yung persecution sa mga Kristiyano at yung mga ah, magsisipaniwala sa kanya mga kapatid, o di kaya i-force nila yung mga tao na maniwala sa kanila, ito yung tatakan nila ng 666. Ito, ginawa nilang literal ito mga kapatid. Yung mga may tatak lamang ng 666, ito yung mga may karapatan na mamili sa lahat ng mga bagay mga kapatid. Kung hindi naman mga kapatid, sila i-persecute mga kapatid. Ito ay hindi katotohanan. Sapagkat yung kanilang paniniwala mga kapatid, yung Antichrist na ito, papasok sa bayang Israel mga kapatid, sa pamamagitan ng daya, kunwari, susuportahan sila, mga kapatid, kukunin yung kanilang loob, pero sa bandang huli, siya yung magbe-betray sa kanila, mga kapatid, at siya yung magpapahirap sa kanila, at siya rin yung sisira, mga kapatid, sa tipan ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pag-aalay, no, ng mga hayop na kung saan karumal-dumal sa ating Panginoong Kristo. Ito, mga kapatid, yung kanilang paniniwalang ito, mangyayari pa lang para sa kanila. Ito bago dumating ang ating Panginoong Kristo. Pero ito mga kapatid, based sa ating Biblia, biblically speaking mga kapatid, lahat ng mga bagay na ito is natapos na. Nangyari na ito mga kapatid. Ito yung hula ni Daniel, kung mababasa nyo, chapter 8 hanggang 9 mga kapatid. Yung hinulaan niya mga kapatid, sa lumang tipan mga kapatid, wala pang Antikristo na hindi ginagamit yung term na Antikristo sa lumang tipan kasi wala pa naman ang ating Panginoon Kristo. Pero yung kwan nito mga kapatid, yung sense nito, nandoon na yung Antikristo. Kasi kapag sinabi nating Antikristo, katulad ng sinabi ko kanina, ano, they are opposing God, yung aral ng ating Panginoon Kristo. Nagsimula yan mga kapatid sa panahon ni Pharaoh, mga kapatid, Faraon hanggang sa panahon ni Nebuchadnezzar mga kapatid at yung ultimate na Antichrist sa lumang tipan. Hindi natin, katulad sinabi ko kanina mga kapatid, sana maintindihan niyo ako, hindi ginagamit ang Antikristo sa lumang tipan. Ang ginagamit ito mga kapatid, yung sense, because they are opposing God mga kapatid, yung si tinatawag nating Antiochus mga kapatid, Antiochus the Fourth. Kasi si Antiochus the Fourth mga kapatid, siya yung pinakahuli na talaga tinatawag natin nag-uupo sa ating Panginoong Kristo. Ito rin yung hula ni Daniel patungkol sa kanya mga kapatid na kung saan si Antiochus mga kapatid, siya yung pumasok na ipagkaibigan sa Israel, tapos siya yung nag-betray sa kanila mga kapatid, siya rin yung nag-alay ng mga hayop mga kapatid, ng mga baboy, na kung saan ito ay karumal-dumal sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito tapos na ito. Para maintindihan natin mga kapatid, punta tayo sa ating unang pagbabatayan. Kasi ito yung hula ni Daniel mga kapatid, yung 70 weeks. Ayan, basahin ko mga kapatid. Dito sa Daniel 9:24, dito nagtapos mga kapatid yung sense ng Antikristo sa lumang tipan. Kasi yung pagdating ng ating Panginoong Kristo mga kapatid, ito sa bayang Israel lang ito. Natapos ito sa kapanganakan, pagkamatay ng ating Panginoong Kristo. Ito mga kapatid, basahin natin. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation of iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Sa Tagalog mga kapatid, sa 70 linggo ang ipinasya sa inyong mga tao at sa inyong banal na buwan upang tapusin ang pagsalangsang. Ito yung purpose mga kapatid ng pagdating ng ating Panginoon Kristo. Tapusin ang pagsalangsang, wakasan ang pagkakasala, linisin ang kasamaan, dalhan ng walang hanggang katwiran, at upang tatakan ang pangitain at ang panguhula at upang pahiran ng kabanabalalan. Ito yung time na kung saan binautismuhan na ang ating Panginoong Kristo mga kapatid. Para maintindihan natin yung 70 weeks mga kapatid, sa lumang tipan kasi mga kapatid, yung pag-compute ng taon, mababasa natin yan mga kapatid sa Numbers 14:34 at Ezekiel 4:6. Yung one day, sabi doon mga kapatid, ang katumbas nito, isang taon. So one day is equivalent to 1 year mga kapatid. Yung 70 weeks mga kapatid, kung i-compute natin, the same ito sa pamamagitan ng 7 taon.
yung 70 weeks, kung i-compute natin, 70 ng isang linggo, that is 70 times 7, so magiging 490 years. Ito yung kabuuan mga kapatid, na kung saan mula sa panahon na kung saan hinulaan yung pagkadalang biyag hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kung i-compute natin based on history mga kapatid, mamaya sasabihin natin na that is equivalent to 490 years mga kapatid. Ito yung kabuuan. Yung unang isang linggo, para maintindihan natin mga kapatid, ito yung panahon na kung saan ni-rebuild. Ito yung panahon na napalaya sila sa pagkaalipin, bumalik sila mga kapatid. No, bumalik sila sa bayang Israel at dito itinayo muli yung Jerusalem mga kapatid. At kung i-compute natin, that is kumbaga isang linggo, parang 49 years mga kapatid. 7 times 7. So sa loob ng 49 years mga kapatid, itinayo yung bayang Israel, yung Jerusalem mga kapatid, binild uli ito. At yung 62 weeks, sa 26 yun mga kapatid, mababasa natin yan sa 26. After 1 week, ito yung pagre-rebuild ng Jerusalem. Yung 62 weeks mga kapatid, ito yung panahon na kung saan ipinanganak na ang ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa panahon na siya'y binautismuhan mga kapatid. Mababasa nyo yan sa Lucas 3:21. Ito yung time na kung saan ay binautismuhan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung i-compute natin mga kapatid, yung 49 plus 434 kasi yung 62 weeks that is equivalent to 434 years. Kaya kung ipag-a-add natin yon, that is equivalent to 483 years. Ito yung panahon na kung saan yung sinasabi nating 457 BC mula sa bago ang ating Panginoon Jesucristo hanggang sa 27 AD mga kapatid. Kung i-compute niyo yun, that is equivalent to 483 years. Ngayon, yung 1 week, mga kapatid, na natitira para maging 70 weeks, mga kapatid, ito, napakahalaga ito, mga kapatid, na maintindihan natin. Yung 3.5, dito sa 27, mga kapatid, ang sabi rito, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. Ito na yung natitira na 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of abominations, he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Sa Tagalog mga kapatid, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo, at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay, at sa pakpak na mga kasuklam-suklam ay paruroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. So dito mga kapatid, sa Daniel 9:27, ito naman ngayon yung panahon, yung kalahati ng isang linggo, that is 3.5 years mga kapatid. Ito yung panahon na kung saan namatay na ang ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga siya ipinako sa krus ng Kalbaryo mga kapatid. Kaya dito natapos yung sinasabi nating paghahandog, yung sacrifice mga kapatid. Natigil ito mga kapatid. Kasi before, sa lumang tipan, yung altar doon mga kapatid na sinasabi natin na winasak sa pamamagitan ng paghahandog ng mga hayop. Tapos si Antiochus mga kapatid, naghandog siya ng mga baboy na kung saan karumal-dumal sa Panginoon mga kapatid. Ito sa panahon ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. And that is yung 3.5, yung kalahati ng isang linggo, namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Dito na stop mga kapatid, nahinto yung paghahandog ng mga hayop. Sapagkat sapat ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Mababasa natin dyan mga kapatid dito sa Hebrew chapter 10, verses 10 hanggang 14. Yung paghahandog ng mga hayop mga kapatid, na-stop na sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. At dito mga kapatid, sapat na yung dugo, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Magpakailanman na yun mga kapatid. Hindi na natin kailangan yung paghahandog ng mga hayop para mapatawad sa ating mga kasalanan, para maaligtas mga kapatid. The blood of Jesus Christ is enough mga kapatid para sa ganun matapos yung mga ganung bagay mga kapatid. At yung kalahati na 3.5 years mga kapatid, tandaan natin, sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, another 3.5 years para mabuo yung 1 week. Ito yung panahon na kung saan ipinangaral ng mga apostol sa bayang Hudyo, sa Huda, mga kapatid, sa bayang Israel, sa mga Jews,
yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa gawa mga kapatid, mula sa chapter 1 hanggang chapter 7, hanggang sa panahon ni Esteban na siya'y binato mga kapatid nung pinangaral nila ang salita ng ating Panginoon sa mga Hudyo, mga kapatid, doon nagtapos yung 3.5 years, yung kabuuan para mabuo yung 70 weeks. At pagkatapos ng 1 week na yun mga kapatid na ipinangaral sa Hudyo, natapos yung hula sa loob ng 70 weeks mga kapatid sa bayang Israel. At pagkatapos yun, kung bababasahin yung chapter 8 mga kapatid, ipinangaral na ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Hentil. Pumasok dito mga kapatid, unang naligtas sa kasi si Esteban, mga kapatid, bababasahin din yun. Esteban ba o si Felipe? Si Felipe mga kapatid last week. No, ipinangaral ang salita ng ating Panginoon sa mga Hentil. Una sa Samaria. Maraming naligtas doon mga kapatid. Sa sangbahayan ni Cornelius mga kapatid na kung saan isang Hintil din. Tapos sa bayan yung isang Antioch ni Yunok mga kapatid, isang Hintil din mga kapatid. Hanggang sa panahon na pumasok si Pablo, ipinangaral na ang salita ng Panginoon sa lahat ng mga Hintil, sa lahat sa labas na ng Jerusalem, sa labas na ng Israel. Kaya dito mga kapatid, kung pinag-aralan natin last week, kung naalala nyo pa, kung ano yung kaloob na ipinagkaloob sa mga Hudyo, ganun din ang kaloob na ipinagkaloob sa mga Hintil. Magkaiba na yun mga kapatid. Parehas lang yung na tinatanggap natin. Kaya dito mga kapatid, yung hula na 70 weeks ito, hindi, tapos na ito. Tandaan natin, hindi pa ito mangyayari pa lang. Kung hindi natapos ito sa panahon ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At yung isa pa mga kapatid na kliniklin nila na mangyayari pa lang, tapos na rin ito mga kapatid. Tandaan natin, lahat ito based on history, tapos na sila. Dito sa 2 Thessalonians, bago tayo magdagdag mga kapatid, no 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 at yung sa Revelation chapter 13 verses 1 hanggang 5, ito magkaisa lang ito mga kapatid. Ito naman, ito yung hula na kung saan ay darating naman yung isang tao na mumumuno sa buong mundo. Ito mga basahin natin. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first. Yung pagtaliwakas mga kapatid. And that man of sin be revealed, the son of perdition. So naniniwala tayo mga kapatid, ito yung panahon na kung saan ibinigay yung pamumuno sa buong mundo sa Papa ng Roma. Sa Tagalog mga kapatid, huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Ito mga kapatid, basahin ko na rin ito sa 13.5 o 13.1 kasi ito, 2 Thessalonians mga kapatid, kasi pare-parehas lang ito. Who opposed and exalted himself above all that is called God or that is worshipped, so that he as God seated in the temple of God, showing himself that he is God, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag ng Diyos o sinasamba, ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Dito sa Revelation mga kapatid, pag-iisahin na natin kasi ito iisang sense lang naman ito. And I stood upon the sand of the sea. Yung sand of the sea mga kapatid, it represents sa buong mundo kasi ito represents many mga kapatid, the sand of the sea. Marami, buong mundo ito mga kapatid. And so a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns. That is the authority. Ito yung panahon na kung saan ibinigay yung pamamahala sa Papa ng Roma. And upon his heads the name of blasphemy. At siya'y tumatayo sa buhanginan ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay may mga pangalan ng kapusungan. Kasi yung Papa Roma before mga kapatid, mayroon din mga alliance ito. No, mga kapatid, mayroon din silang authority, mga kapatid. Hindi na natin ito i-discuss ngayon, mga kapatid, kasi napakahaba. Kundi yung sense na lang nito, mga kapatid. Yung 5 naman mga kapatid, makikita nyo dito, nagtapos na ito. Yung pamumuno ng isang taong ito, natapos sa loob ng 42 months.
Kung i-compute natin mga kapatid, yung 40 and 2 months, that is equivalent to 1,260 years. Kasi kung yung katulad sinabi ko nga kanina, one day, that is equivalent to 1 year. Sa yung 40 and 2 months mga kapatid, kung itatimes nyo yan sa times 30, and that is days, that is equivalent to 1,260 years. Ito mga kapatid, nagsimula ito naman sa panahon na kung saan ipinagkaloob sa yung kapangyarihan. Ito nagsimula mga kapatid sa Roman Emperor na si Justinian during the time of Justin mga kapatid. Ano? Ipinagkaloob niya yung pamamahala sa Papa ng Roma. Kaya ibig sabihin mga kapatid, nagkaroon ng kapangyarihan ang Papa ng Roma sa buong mundo para pamahalaan mga kapatid ang buong mundo. Yung authority mga kapatid ay napunta sa kanya. Sa journal natin mga kapatid, nagsimula ito sa 270 AD, nagtapos ito sa 1530 AD. Kung i-compute nyo yan mga kapatid, the difference is 1260. Yung iba naman nakikita ko, during the time of 538 AD hanggang 1798 AD, pero kung i-compute mo mga kapatid, the difference is 1260 rin mga kapatid, the same. Ngayon, yung panahon nagwakas ito mga kapatid, ito naman yung panahon ni Napoleon. Kung yung general ni Napoleon mga kapatid, dinalang bihag itong Papa ng Roma. Dito nagtapos mga kapatid, yung pamamahala ng Papa ng Roma, yung pamahalaan ng buong mundo mga kapatid, at nalipat na ngayon kay Napoleon. Ibig sabihin, wala ng political power yung Papa ng Roma that time. Kaya nagtapos na rin ito mga kapatid, natapos na ito. Yung pamamahala ng isang taong ito natapos sa panahon ni Napoleon. Kasi during that time mga kapatid, that is 1,260 years, dumating si Napoleon, dinalang biyag yung Papa ng Roma, nalipat sa kanya yung power, yung authority na para pamahalaan mga kapatid, yung buong mundo. At hindi na yung Papa ng Roma. Tandaan natin mga kapatid, ano? Yung mga hulang ito, tapos na. Hindi mangyayari pa lang. Kasi tulad ng pananaw ng ibang mga relihiyon, na yung isang tao, yung Antichrist, darating pa lang. It represents one person lamang, mga kapatid, na maghahari sa buong mundo. Mga kapatid, based sa hula, natapos na ito. Yung pamamahala ng mga Antikristo, yung pamamahala ng isang tao sa buong mundo. Natapos na yan, mga kapatid. Ngayon, yung ating aralin, ano ba naman ngayon ang tinutukoy natin na mga Antikristo sa panahon natin ngayon? So hindi na tayo mag-focus mga kapatid sa isang tao lamang kasi based sa history, natapos na ito mga kapatid. Yun sa ating Panginoong Jesucristo, katulad sinabi ko, natapos siya sa panahon ni Esteban na siya'y binato. That is 70 weeks mga kapatid, sa loob ng 70 weeks. Ito naman yung Papa ng Roma, yung pamumuno ng isang Papa mga kapatid, yung buong mundo. Nagsimula yan mga kapatid around 217 AD hanggang sa 1530 AD. Sinasabi na that is 1,260 years and that is 42 months natapos din yung kanyang pamamahala. Kaya yung Papa ng Roma mga kapatid, although nandoon yung tanyag sa kanya, pero when it comes about power na pamuluan ng isang mundo, wala na yung authority sa kanya mga kapatid. At mayroon na tayong gobyerno. Bawat bansa mayroon ng gobyerno mga kapatid. Mayroon na tayong sinusunod na sariling gobyerno. At hiwalay na rin yung politics at saka yung sa authority ng mga relihiyon, yung mga churches. Ngayon, pag-aralan natin, i-focus natin, ano ba yung tinutukoy ng aralin natin sa umagang ito na sinasabi nating Antikristo? At yun yung ating focus mga kapatid. Bago tayo pumunta dyan mga kapatid, mayroon po ba kayong karagdagan dito sa mula po sa una nating pinagbatayan sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, 70 weeks, hanggang sa panahon mga kapatid, yung Papa ng Roma na nagtapos sa panahon na kung saan naagaw sa kanya at dinalang biyag yung Papa ng Roma mga kapatid during the time of Napoleon. Brad, meron lang akong konting Sige po, karagdagan. Brad. Kasi po yung pinag-aaral nga natin sa Revelation chapter 13 na yan, na yung Papa ng Roma, sumisimbolo sa iisang tao. Opo. Dahil yung kanyang 666 na tatak, dahil hindi natin nabanggit yan. So gusto lang nating maliwanagan kasi unang nabasa ko yung editor's pen na yan nung kay Brother Alvin Craig. Hindi ko lang malaman kung anong year yun, pero yung inilalahad niya doon talagang eksakto yung
Kasi yung unang papa na naging papa nung around bago nalipat sa kanya yung pamamahala ng Antikristo nga, yung 666. Kasi nung yung unang papa suot-suot niya yung nakalagay din sa Biblia na yung parang cone sa ulo niya na merong nakalagay na Vicarius Filidae. Ako mismo kinompute ko yan sa Roman numeral kung ano yung base sa number ng Vicarius Filidae, kinompute ko sa Roman numeral. Ang kabuuan nga yan 666. So makikita natin dito yung kaliwanagan lang na kaya doon yun ang mismong maraming nagsasabi at hindi lang iisa kundi yung si Brother Alvin Craig doon ko nabasa na talagang yung papang yun ang tinutukoy dahil nga sa kanyang suot. Pero nung malaman niya na yung mga tao nagiging marunong na sa nakikita na siya ang tinutukoy sa Biblia, tinanggal niya yung Vicarius Filidae. Kaya bago pa naglaho ang pamamahala niya, yun ang in-explain ni Brother Randy nung dumating yung kapalit niya na si Constantine ba yun? Wala na yung sinusunod niya pero ganun pa man meron pa rin hanggang ngayon sa panahon nila pag magsasalita yan, meron pa rin siyang cone sa ulo pero wala na yung Vicarious Filidae kasi nga tapos na nga yung pinag-aaralan natin. So sana maging maliwanag sa atin. Amen po. Kasi kung makikita mo sa mga YouTube ngayon o sa mga minsan may nakikita ako, karamihan sa mga tao talagang wala silang pagkakakalam sa Biblia kasi yung sinasabi nilang 666 ngayon, yung lalo na dito sa Amerika, yung tatatakan ka, bibigyan ka ng chips dito sa kamay para hindi ka makabili ka kasi kung wala ka daw chip na itutusok dito, hindi ka makakabili. Ang daming nalilinlang sa mga tao ngayon dahil hindi sa pagkakalam sa Biblia at kaya mapapalad tayo nakikita natin o napag-aaralan natin yung mga ganitong mga revelation ng Biblia upang tayo ay manatili sa katotohanan, hindi tayo malinlang. Naway sa mga nakikinig na hindi pa talaga nabubuksan yung kaisipan. Kaya ako galak na galak ako pag meron pa rin bagong pag-aaral na lalong tumitibay yung paniniwala mo na umiwas sa mga hindi tamang katuruan, kundi mag-stick ka doon at ma-improve pa kung paano ka makapag-silbi sa Panginoon. Naway maging kaya ngayong pag-aaral sa at pakikinig doon tayo lalong tumitibay. Yun lang po. Maraming salamat. Amen po. Gusto ko lang liwanagin mga kapatid, ano, yung mark na 666, kasi yung katulad sinabi natin kanina sa introduction natin mga kapatid, literal yung pagkaunawa ng mga ito. Kasi yung isang tao na darating, tapos mamamahala, tatakan niya ng 666. Mga kapatid, ito sa ating pananaw sa panahon natin ngayon, yung 666, that is believing yung false doctrine ng mga reliyon sa panahon natin ngayon. Before mga kapatid, tandaan natin, yung Papa ng Roma, yung pamumuno sa buong mundo, nasa kanya talaga mga kapatid. Kaya dito piniresecute yung mga iglesia, yung mga naniniwala. Kaya ito yung pinaka talagang worst na antikristo na sinasabi natin. Kasi yung pamamahala na sa kanya, siya yung tinatawag na Diyos mga kapatid. Pinapalagay niya sa kanyang sarili na siya yung Diyos mga kapatid. Kasi lahat ng pamamahala mga kapatid na sa kanya. Pero natapos ito na mga kapatid. Tapos na ito yung sa panahon na siya'y binihag, dinalang bihag ni Napoleon mga kapatid yung Papa ng Roma. Nag-stop. Although, nandun pa rin yung tuloy-tuloy na kanilang, syempre, kapag sinabi natin sistema ng isang reliyon, nandun pa rin mga kapatid. Pero hindi na ino-honor yan ng buong mundo. Mayroon na sila ngayon. Iwalay na kasi yung church mga kapatid. Halimbawa, yung mga sa Katoliko na ngayon, yung Papa ng Roma, nandun pa rin siya mga kapatid, nandun pa rin yung tawag sa kanya. Hindi naman nawawala yung mga kapatid eh. Pero when it comes about the authority na sinasabi natin, natapos na yun mga kapatid. At mayroon na tayo. Yung hula, kung mapapansin nyo, yung hula ni Daniel mga kapatid, yung 4 na beast doon, 'di ba? Yun yung mga leaders eh, 'di ba? Yung Roma, yung Papa ng Roma, tandaan niyo, nagpanahon na talagang pinamunuan din niya yung buong mundo. Pero natapos yan sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Yung malaking bato na tumama sa mga hayop na ito mga kapatid at nagkaparakera sa mga kapatid, naging isang malaking bunton mga kapatid. Natapos na yung, ibig sabihin lahat yan, natapos na mga kapatid. Ngayon, yung ating pag-aaralan na is
Katulad ng ating layunin kanina, mga kapatid, kung naaalala nyo, para ipakita natin yung espiritu ng mga antikristo para dayain yung sanglibutan ito, na paniwalain nila na naparito na ngayon yung anak ng ating yung ating Panginoong Jesucristo sa laman, di ba mga kapatid? Itinatanggi siyang naparito sa laman, di ba? Na siya anak ng Diyos. At yun yung focus natin mga kapatid. Sana naintindihan na natin yung history mga kapatid. Wala na tayo sa history, wala na tayo sa isang tao, wala na tayo sa Papa. The authority mga kapatid, wala na sa kanila. Ito ngayon yung ating papag-aralan mga kapatid. No, dito sa, ayan, what does the Bible say? Kasi yan yung talaga yung ating aralin mga kapatid sa umagang ito. That is the purpose of our lesson. Ito yung 2 John 7. Ito yung ating memory verse. For many deceivers are entered into the world who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Sapagkat maraming magdaraya na magsisilitaw sa sanglibutan, sa makatwid ay ang mga hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman, ito ang magdaraya at ang antikristo. Ito na ngayon mga kapatid, yung mga pinapangaral na mga apostol, na sa panahon ito mga kapatid, magsisilitaw yung mga maraming antikristo sa sanglibutan mga kapatid. Mayroon na yan during the time, sinasabi nga natin kanina, sa mga panahon ng mga apostol mga kapatid, napakarami ng mga antikristo. Pag sinabi natin antikristo, liliwanagin natin ulit, ito'y laban sa ating Panginoong Jesucristo. Pag hindi ka naniwala sa ating Panginoong Jesucristo na siya'y naparito sa laman, hanggang sa panahon natin ngayon mga kapatid, no, hindi na natin babanggitin yung kanilang mga pangalan. No, pero they believe mga kapatid ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi siya anak ng Diyos, hindi siya Diyos, siya'y tao lamang mga kapatid. At hindi nila paniniwalaan na siya'y nagkatawang tao. Ang pinaniniwalaan nila talaga, siya'y tao talaga na ipinanganak. Pero sa Biblia mga kapatid, biblically speaking, siya'y naparito, siya'y nagkatawang tao. Kapag iisipin mo, yung word na nagkatawang tao, mayroong pinanggalingan, mayroon siyang anyo dati na nagkatawang taya. Kaya ipinaghanda siya ng isang laman, sabi doon mga kapatid, ng banal na kasulatan, ng kanyang kalalagyan, ito yung pinanganak siya mga kapatid. Tanda natin, hindi siya ipinanganak sa pamamagitan ng katulad ng tao ngayon. No? Siya ipinanganak sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat ang ating Panginoon sa Kristo, siya Spirit, hindi niya hinubad yung kanyang pagka-Diyos mga kapatid. Ano? Ang hinubad niya yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Sana maintindihan na pinag-aralan natin yan before mga kapatid. Sana maliwanag na sa atin yung mga bagay nito. Ngayon, yung mga antikristo, napakarami mga kapatid sa sanglibutan ito. At yun ang gusto nating liwanagin mga kapatid sa panahon natin, yung aralin natin. Kasi kapag ikaw ay hindi naniniwala sa oras na ito, mga kapatid, kung mayroon man kaming mga nakikinig sa mga iba't ibang mga relihiyon, hindi po namin sadya na kayo ay patamaan, kundi pinapangaral natin yung katotohanan based sa Biblia, mga kapatid. Kung tayo ay naniniwala ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, hindi siya naparitong sa laman, nagkatawang tao sa laman. Kasi sa dyan, mga kapatid, masasabi natin doon na nagkatawang tao ang Verbo. Ibig sabihin, mayroon siyang anyo before, nagkatawang tao. At sinasabi doon na yung Verbo, siya yung Diyos, mga kapatid. Siya yung Diyos. Kaya mga kapatid, ito yung mga antikristo na maliwanag, mga kapatid. At ito hindi nagtatapos, sinasabi natin, ito hindi lamang nagtatapos sa paniniwala na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi naparito sa laman, hindi siya anak ng Diyos. Kung hindi, ganun din mga kapatid sa aral. Kapag hindi tayo sumusunod, tandaan natin mga kapatid, sa aral ng ating Panginoon. Although naniniwala tayo na ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Siya ay anak ng ating Panginoon Jesucristo, siya ay nagkatawang tao. Pero kung hindi tayo sumusunod, mga kapatid, sa aral ng ating Panginoon Jesucristo, maikukonsider natin ang ating sarili na antikristo. Kasi hindi tayo sumusunod. Parang sa gobyerno din yan mga kapatid. Kung hindi tayo sumusunod sa gobyerno, di ba? Antay tayo sa gobyerno. Ganun din mga kapatid. Kung hindi tayo sumusunod sa aral ng ating Panginoon Jesucristo, Antichrist ang tawag sa atin. At marami mga kapatid ang nandito na sa sanglibutan ito. Ang purpose mga kapatid ng mga antikristo na ito, dayain ng sinuman. At lahat ng mga nadaya mga kapatid, magiging katulad din nila. Kung Antichrist ang nandaya sa iyo, magiging katulad ka din nila. Kasi nga, pinaniniwalaan mo yung mga maling aral na ipinapangaral nila. Meron po kayong dagdag dito mga kapatid? Sa May third may John. ano lang ako, Sige Brother Allen. po.
yung gusto ko lang i-ano kanina, yung binabanggit dito sa 2 Thessalonica chapter 2 and 3, the man of sin yan is Rome under papacy. Kasi Opo. di ba, nung pinanganak ang ating Panginoon Kristo, ano yung apat na kwan na di ba yung una, Babylonian Empire, pangalawa, Medo-Persian Empire, pangatlo, Grecian Empire. Nung pinanganak ang ating Panginoon, yung empire na pang-apat is Roman Empire under pagan Rome. Yun yung tinatawag na dragon. Ano sa Revelation? Ano ang kwan ng mga ikon ko lang kasi parang nakulangan ako ng Sige konti po. dahil sa Sige po, kanina. sis. Yung pagan Rome, kaya ang nangyari doon sa pagan Rome, di ba, ay naging ipinasa yung paghahari dito sa pagan Rome under pa ro, yung Roman Catholicism. Ito yung the man of sin. Sino ba ang sinasamba? Di ba sabi niya rito na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba, ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad ng Diyos. So, kanino bang aral yon? Yung nagtatanyag sa sarili na vicar ka of the Son of God. Kasi yung Vicarious Filii, ang meaning yun is kahalili ni Jesucristo. Sino ang nangangaral noon, di ba? Ang papacy. Sila yung nagsasabi na kahalili ni Kristo. Kaya parang na-turn over lang pero pareho lang. Pero ang napakahirap dito sa Rome under papacy, ang yung papa na ang parang Diyos, kalili ni Kristo. Kaya siya yung tinatawag na the man of sin. Kaya kung titignan natin, ano po, o kaya paano naiaral sa atin sa Pilipinas, di ba si Magellan? Pumunta doon yung aral nila, ng Kastila, di ba? O yung kailangan tayong sumamba sa sa ginawa ng tao, kailangan dito malapit kami sa Roma. Sino ba yung Pope ngayon? Hindi naman natin dibanggitin kasi ito yung nasa Biblia, the man of sin. O na nagtatanyag sa kanyang sarili na siya ay kahalili ng Diyos, di ba? Kung aanuhin natin, hanggang ngayon ito pa rin yung nila, ang pinakamakapangyarihan is the decree of the papacy, di po ba? Sila pa rin yung parang sinasamba, parang tapos saan nangungumpisa lang tao sa pare, di ba? Dahil sila daw ay mamamagitan sa Panginoon, ito yung naiaaral sa atin. Kaya makita natin, kaya dito, ito yung tinatawag the man of sin. Kaya kung titignan natin yung sa 1 Peter, sino yung beast doon? Di ba umahon yung beast, sabi niya, that is yung the rise of Catholicism. Kaya makita natin, ano yung aral nila? May parang kasing tulad din, parang inikon inano lang yung pagan Rome, inano lang sa Rome under papacy. Pero pareho din lang din sila ng aral at paghahari at pamumuno. Pero mas mahirap itong Rome under papacy kasi kinakilala na niyang siya ay kahalili ng Diyos. Kaya dito yung pag-aaral natin, yung Antichrist, all against Christ that is Antichrist, Antikristo. Lahat kasi ang pinaniniwalaan natin, ang turo ng banal na kasulatan, si Jesucristo ay Diyos. Si Jesucristo ay tao. Ngayon, yung paniniwala ng tao ngayon, si Kristo ay tao. So, that is Antichrist. Yung kung kung yung iba naman, ang paniniwala na si Kristo ay prophet, that is Antichrist. So,
Yung mga simpleng antichrist, lahat ng turo ng Panginoon, the wholesome of Christ, anong turo ng ating Panginoon? Go and sin no more, pagpapakabanal. If you against on that doctrine ng ating Panginoon, you are antichrist even though you have a sec, denomination na sinasambahan. Lahat ng turo ng Biblia, lahat ng turo ng ating Panginoon na hindi mo pinaniniwalaan, you are called anti-Christ, against Christ. Yun po yung ating aim po. Ano po ang turo ng ating Panginoon? Na siya pumunta rito, nagbigay ng halimbawa, na siya hindi nagkasala. Pero kung sasabihin mo, ay hindi pwede, hindi tayo pwedeng mabuhay na hindi nagkakasala, iyon yung halimbawa ni Kristo. You are tinatawag na anti-Christ because you are against to the doctrine of Christ. That is yan yung ating pinag-aaralan. All against na turo ng Biblia na itinitwist ng tao, that is what we call antichrist. Amen po. Amen po Pwede mga po. kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Sana maliwanag na po mga kapatid yung ating pinapag-aralan sa umagang ito. Ito pa mga kapatid, 1 John 4:1. No, kasi ito yung mga spirit mga kapatid, ng mga antikristo sa panahon natin ngayon. Yan, antichrist is spirit. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ito tandaan natin mga kapatid, paano natin makikilala yung espiritu ng Antikristo? Kasi sabi ko nga kanina mga kapatid, mayroon lamang silang isang layunin, mga kapatid, para dayain ang sanglibutan, para dayain ang tao, mga kapatid, na magsipaniwala sa kanilang mga aral. Magkakaiba ang aral, mga kapatid, pero tandaan natin, if that is against to the Word of God, katulad sinabi sa Ramela, tinatawag nating Antikristo. Kapag ikaw ay naniwala sa kanilang aral, mga kapatid, magiging isa tayo sa kanila, magiging Antikristo na rin tayo, mga kapatid. Kasi hindi na natin paniniwalaan yung kanilang mga aral. Yung aral ng Panginoon. At pinaniniwalaan natin yung mga aral na mali na ipinapangaral nila. Kaya sabi nito mga kapatid ni Juan, ito napakagandang warning mga kapatid sa bawat isa. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Subukin muna natin sila. Ano ba yung aral? Kaya ito mga kapatid, hindi na masama siguro na makinig sa mga aral. Paano natin malalaman na mali, mga kapatid? Kasi kung yun ang ayan, kung Brother, paano yung sige po, sino po yun? merong tanong dito naming pinag-uusapan ba? Sige Yung po. daw bang hindi pa tumatanggap sa Panginoon o hindi pa naligtas mula sa kasalanan, matatawag bang Antikristo? Ibig sabihin, Brad, wala bang narinig na salita ng ating Panginoon? Hindi, ibig sabihin, Hindi pa tumatanggap. Hindi nakarinig na siya. tumatanggap. Oo, pero hindi pa siya tumatanggap sa Panginoon. Kumbaga, hindi pa siya naliligtas mula sa kasalanan. Matatawag ba? Amen. Matatawag ba ngayon ay Antichrist? Ayun. Yung liliwanagin natin ulit mga kapatid ang meaning ng Antichrist. Pag sinabi nating Antichrist mga kapatid, against sa ating Panginoon Jesucristo. Kapag ang isang tao wala pang pangunawa, walang narinig tungkol sa ating Panginoon Jesucristo, sa aral ng ating Panginoon Jesucristo, ano yung i-against niya mga kapatid? So ibig sabihin, meron naman tayo dito sa Biblia mga kapatid na basihan na yung mga hindi nakarinig ng mga salita ng ating Panginoon, hindi nakaalam ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, hahatulan sila sa kanilang puso. Hindi natin alam kung paano yung paghatol ng ating Panginoon. Siguro based sa kanilang konsensya, based sa kanilang moralidad, mga kapatid, doon sila hahatulan. Hindi po natin masasabi na Antikristo yung mga taong walang alam sa ating Panginoon Jesucristo. Yung mga against sa ating Panginoon Jesucristo, yung mga nakakilala na at tinutulig sa nilalabanan, hindi sinusunod. Yun yung mga masasabi nating Antikristo. At maraming mga espiritu, mga kapatid, ng Antikristo at gusto nila impluwensyahan din tayo na masama, maniwala sa kanilang aral, mga kapatid. Sige po, Brother Ding. Brad, tama yung sabi mo, yung kasi merong accountability,
kahit hindi ka nakarinig ng ebanghelyo, hindi ka nakarinig ng aral ng Panginoon, judge us according to the conscience, yung light na ano. Ngunit tatandaan natin pag yung tanong kay Brother Berto, halimbawa, nasa kasalanan yung tao, di ba? Nasa kasalanan. At di ba kung meron kang yung law of conscience, alam mo yung masama ginagawa mo pa rin So merong spirit na gumagawa doon, nasa kasalanan siya Bagamat hindi siya nakarinig ng salita ng Diyos, di ba sabi nga nila yung pangmalayuan, na tawag na ebanghelyo, nailagay na ang tawag doon, yung aral sa puso ng tao, yung salita ng Diyos. Matasabi sa akin lang brother, maaaring masabi natin anti-Christ yun kasi kung nasa yung dito sa pagkaaral natin, spirit Spirit yan So, lahat naman nasa kasalanan, mayroon silang spirit ng antichrist kasi ang nag-i-influensya sa kanila. Tanda natin, ito yung nag-i-influensya, nagbibigay ng kapangyarihan para gumawa ng kasalanan, which is against dun sa righteousness ng ating Panginoon. Ano sabi sa Biblia? Yung pinapatnubayan ng Espiritu Santo, sila'y anak ng Diyos, di ba? Kaya sila din sa pinapatnubayan. Ngayon, isa pang idaragdag din natin. Halimbawa, sa loob ng church, ito sa Church of God, yung spirit of division, yung ba'y kay Kristo? Di ba antichrist din yun? Yung spirit of division. Kasi Opo, bro. humihiwalay siya sa katawan Humihiwalay siya sa ulo. Kumaano mo yun? Ang ulo, ang ating Panginoon, yung parte ng katawan, humihiwalay. So, kaya nagkakaroon ng division. That's dapat natin maanuhin yun. Higit na pagtuunan, lalo na dito sa loob ng iglesia. Na yun. Ito ay hiwalay na rin topic, pero gusto lang natin i-diin yan. At siyempre, halimbawa, ang isang Kristiyano rin, hindi na siya, bumalik siya sa kasalanan, na backslide siya, nandun na rin yung spirit of Antichrist doon dahil tinalikuran niya yung aral ng ating Panginoon. Yun lang, brad. Amen. Amen po. Salamat sa ating Panginoon. Tanda natin sige po, Brother. sino po yun? Sige po, si Sarmela. Yung 666 kasi is the doctrine of sectism Amen po. Opo. Hindi yan literal na 666. Kung nadoktrinahan ka na at yun yung inilalaban mo sa religion mo na hindi pwede na ang isang Kristiyano ay hindi pwedeng mapabanal, ang Kristiyano ay hindi pwedeng mamuhay na hindi gumagawa ng kasalanan. Natatak na sa'yo yun, yung doctrine na yun. Sino ang mga maano dyan? Atheist, di ba? Naniniwala kay Kristo. Communist, di po ba? Mga pagano naniniwala sa idolatry. Ang mga papacy, they are claiming they are God. Sino pa? Mayroon pang isang tao, I am the mayroon pang nagsasabing ako yung successor ni Kristo. Parang po, di po ba? May mga nagkiklim ng ganyan. All against Christ in the doctrine of Christ. Anti, against. So against, kung against ka sa Panginoon, sa turo ng Panginoon, you are called Antichrist. So pero yung kwan naman, yung hindi pa tumanggap sa Panginoon, kulang sa liwanag, yung ang sabi ng ating kapatid kanina, na hindi kulang siya sa liwanag, hindi pa naman totally na nire-reject na niya yung salita ng Panginoon, nire-reject niya na si Kristo ay Diyos. Yung mga nagre-reject na si Kristo ay Diyos ay hindi tao lang, that is Antichrist. Pero yung nagre-reject na hindi pa niya tatanggapin ang Panginoon, kulang sa liwanag is na hindi pa nadoktrinahan. Di ba alam naman natin yung pumupunta mga pastor na ang grabe kung nila yung doktrina nila, may tatak na ang sabi natin matitigas na mga na. That is against Christ. Kaiba po doon sa hindi pa talagang naliwanagan. Ngayon yung sinasabi naman ni Kuya kanina,
na yung mga spirit of division. Ayan po yung yung sa laman, 'di ba? Sa diablo. Kung mayroong paninibugho, pagkakampi-kampi, mayroong pagkabahabahagi, hindi ito sa Diyos, sabi niya ito'y sa laman, sa diablo. Kaya kung if you are espiritong ganyan sa loob ng church, ay hindi po sa Diyos yan. Mag-ingat din tayo. So, ito'y spirit eh. Yung spirit, yung lumulukob sa'yo. O kaya, ang spirit din ay masasabi nating iaano natin sa ugali, di ba? Behavior, character. O, ang espiritu nito ay masungit. Ang espiritu nito ay mabagsik, di ba? Ganon. Inaano din natin yung spirit sa behavior. Kaya makita natin, doon natin ma-distinguish po na kung meron kang espiritong mabagsik, may espiritu kang nagbabahabahagi, nagkakuan ng division, hindi po sa Diyos po yan. Amen po. Salamat sa ating Panginoon. Brother Bert, okay na po ba? Brother Randy, meron lang akong ibig malaman tungkol dun sa Antichrist between saint. Ngayon, when was the time na yung Antichrist o yung lumalaban sa Panginoon ay magpapasimulang mabuhay na hindi siya antay? Amen po. Kapag tayo sumunod na mga kapatid, naniwala na sa ating Panginoon Kristo. Kapag Diba? Hindi na tayo okay, antikristo. brad. Continuation. Sige po. Kasi yung pag-aaral, yung aking napag-uunawa, merong aral doon sa theology na merong paggising. So, doon sa paggising na yon, ibig sabihin, siya ba'y antichrist pa rin o hindi na? Tandaan natin mga kapatid, yung mga tao na naniniwala. Kasi sa Biblia, mayroon din tayong tinatawag dito mga kapatid na nakita yung katotohanan, nagtiwala sa ating Panginoon Kristo. Pero sa bandang huli mga kapatid, parang against sila. Kumbaga nilabanan na nila yung aral, ikinailan ng ating Panginoon Kristo. Sabi doon sa Hebrew mga kapatid, para nilang pinapakong muli ang ating Panginoon Kristo sa kanilang sarili. Sila mismo mga kapatid, parang sila ang sa kanilang sarili, sila ang nagpapapako mismo sa ating Panginoon Kristo. Parang ibinabalik mga kapatid. Ito yung sinasabi natin na wala na. Tayo mga kapatid, halimbawa, isang tao, nakaalam ng katotohanan, pero mayroon tayong kahinaan. Yung sinasabi ni Brother Bert, mga kapatid, halimbawa, ang isang Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon, kumisan yung weaknesses nandoon mga kapatid, pero yung espiritu, mga kapatid, lumalaban yan. Ibig sabihin, yung ating pananaw, nandun pa rin yung pagsunod. Pero dahil sa kahinaan ng tao, siguro dahil nagbabagsalan, pero yung espiritu niya mga kapatid, nandoon pa rin siya. Pero tandaan natin mga kapatid, yung dahilan ng kahinaan natin, at tayo ay gumawa na ng mga bagay against sa salita ng ating Panginoon. Nag-backslide na tayo, ibig sabihin automatic mga kapatid, against na tayo sa ating Panginoon Hesus Kristo. Pero yung mga taong mahina, di ba, dahil sa kahinaan, bumabalik ulit mga kapatid, yung espiritu natin mayroong ibig yan lagi. At gusto ng ating Panginoon na talagang maipasakdal natin. Kasi gusto ng ating Panginoon magpatuloy tayo mga kapatid. Sumunod sa aral niya. Huwag tayong tumalikod sa ating pananampalataya. Sige po, Brother Eddie, dagdag po ba yan para mapaunawan natin yung tanong po ni Brother? Yun nga, sabi ni Brother Berto, pero ito kasi, itong 1 John 4:1, sabi niya dito, for many false prophets had gone out into the world. Ibig sabihin nito yung mga espiritu na, di ba, marami tayong mamimit na yung pala mga false prophet. Ibig sabihin, ang dala-dala nila, yun nga, yung antichrist nga sila dahil nga yung espiritu na alam natin yan, marami tayong alam tungkol yan sa mga sekta na ang ating Panginoon Kristo para sa kanila ay tao lang. Yung iba naman, malit na Diyos. Yung mga yun nga, kasi nga itong mga false prophets na ito,
have gone out into the world, kanya eh. Di ba? Yung mamimit natin yan. Kaya nga kung makikita mo na sila ay antikristo, dahil nga doon sa mga turo nila na dala-dala nila. At pero sa mga, kasi sinasabi nga ni Brother Peto, sa mga Kristiyano na, o sa mga hindi pa naging Kristiyano. Ito, sinasabi nito yung mga false prophets, yung mga dumarating sa atin, na di ba, may mga daladalang mga aral. Ito yung espiritu nila. Makikita mo na kung sila sa Diyos, di ba? Kaya nga, try the spirits. Alam mo, ikaw tumanggap na sa Panginoon. Alam mo naman yung mga espiritu, gaya ng sabi ni Arbel, may mga minister na yun nga matatapang, mga kung ano-ano yung makikita mo yung espiritu nila iba. Walang kapakumbabaan. Yung iba, yung mga, ibig sabihin nun, antikristo na yon dahil mga propeta na sila na dala-dala nila. Gaya nun, yung mga sa pagkabahabahagi, sabi nga ni Brother Ding, yan ay mga masasabing hindi na ayon sa turo ng ating Panginoon Jesucristo. Yan lang masasabi ko. Amen po, mga kapatid. No, kaya gusto ng ating Panginoon, mga kapatid, magpatuloy tayo. Huwag tayong, kasi lahat ng Antichrist, mga kapatid, mayroong pupuntahan yan, mayroong parusa yan. Kapag tayo ay hindi nagtiwala, sumunod, mga kapatid, tayo ay hindi mananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Yung pananampalataya, mga kapatid, that is not simply believing Jesus Christ. You need to obey the word of God, mga kapatid. You need to obey His word. Yung kanyang tipan, sundin natin, mga kapatid. Maliwanag na sa ating mga kapatid ang pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo. Kapag isa dyan na hindi natin nasunod, mga kapatid, anti-Christ pa rin tayo. Bakit? Hindi natin sinusunod yung aral ng ating Panginoong Jesucristo. May kulang. Mga kapatid, kung mabasahin yung... Brother Randy, sige po, Brother Ding. excuse lang. Meron lang kasi akong tatanong. Sa loob ng iglesia, siyempre lahat tayo nakarinig ng katotohanan, naranasan na naligtas, iba naranasan lubos na papabanal. Ano ang isang pinaka-main na dahilan na pagkatapos na marinig ito, na umano pa siya na influensyan pa siya ng bad spirit? Yung Antichrist na spirit at humihiwalay. Amen. Mga kapatid, sino po bang magkuhan yan, mga kapatid? Mayroon pa tayo 5 minutes. Sige po. Sino pong gustong sumagot, mga kapatid? Ano pa kaya ang reason, mga kapatid? Kasi alam na natin ang totoo eh. Bakit marami pa? Katulad ng sinabi sa Hebrew, mga kapatid, alam na nila yung katotohanan. Pero bakit against pa sila? Tumalikod pa sila sa ating Panginoon Jesucristo. Nilabanan pa nila ang ating Panginoon Jesucristo. Same din. Bakit kaya humihiwalay pa? Parang ganun, mga kapatid. Ano kaya ang reason, mga kapatid? Isa siguro dyan, mga pride, kataasan, siguro. Kasi yun naman ang kuwan ng Biblia, mga kapatid, di ba? Yung pagmamataas, pagmamalaki. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, yung kaharian ng Diyos, mga kapatid, ito'y tungkol sa mga mapagpakumbabang loob para sa kanilang kaharian. Manggagaling din sa, sabi nga doon, di ba, manggagaling sa inyo yung mga, maraming, di ba, yung sa inyo rin manggagaling. Sabi niya, yung mga, di ba, humihiwalay sila. At dati nang alam nila yung turo, ngayon, maaaring na sila ng espiritong hindi na mga antichrist na yung naging spirit nila, kaya yun lumalabas sa iglesia, di ba, humihiwalay. Amen. May lang ako, Brother Randy. Sige po. Sige po, Sister Mela, bago tayo magtapos po. Malapit na. Oo, kaya mag-ingat po tayo. Try the spirit. Ang espiritu ni Kristo, maamo, gusto ng Diyos ng unity, nagkakaisa yung mga anak niya, ayaw niya nagkakawatak-watak, hindi nababahagi si Kristo, hindi naghihiwalay si Kristo, gusto niya mga anak niya ay may iisang kaisipan, iisang bautismo, di ba? Iisang ama. Yun yung pinagkakaisahan natin. And ikaw ay tumataliwas doon sa mga utos ng ating Panginoon.
anong masasabi natin, di po ba? Ayaw mo ng pagkikipagkaisa, ayaw mo ng pag-ibig, ayaw mo ng unity, ayaw mo ng kapakumbabaan, gusto mo may sarili kang kwan, may sarili kang ano, ayaw mo yung kapatid na ano, mayroon kang tinatay. Ang daming kaya ang daming espiritu ano po, kaya subukin natin. Ito ba espiritu ni Kristo kaya nagtatanong tayo, kasama ba natin ito? Kapatid ba ito? Pero ang espiritu niya mabagsik, hindi maamo, hindi maano, napakahirap ano po. Kaya tulungan tayo ng ating Panginoon. At kung makakita tayo ng mga ganito, kunin natin kapatid, iba yatang espiritu parang kakaiba dun sa pinag-aaralang lubusang napabanal na Kristiyano ng espiritu maamo, pagpakumbaba. Eh doon na tayo kasi dito sa kalagitnaan natin may mga lumilitaw na, 'di ba yung may mga tumaliwakas, ang dami. May mga naano doon na hipno ng ibang espiritu because of money, because of pride, because of gustong maitaas ang sarili, gustong maging pastor sa ano, o kaya yung money ang pinakamahigpit minsan ano. Kaya ang Kristiyano dapat na hindi na ano ng nabra-bribe ng money, kahit bigyan ka ng bigyan ng money para itaas mo yung tao, huwag tayong maging konsentidor. Ano po, what is right and what is wrong. So we need to try all the spirit para hindi tayo maano ang mataguri ang Antichrist. That is against the will of God. So tulungan po tayo ng Panginoon. Salamat po sa Amen pag po. Amen po. Salamat sa ating Panginoon mga kapatid. Ano? Kung wala na mga kapatid, mayroon po bang dagdag 1 minute po bago tayo mag-close po. Amen. Salamat sa ating Panginoon mga kapatid, maliwanag po yung aral natin. Sa panahon kasi ng ating Panginoon Jesucristo mga kapatid, ang tawag sa kanila is Antichrist kasi hindi sila sumusunod sa ating Panginoon Jesucristo, hindi nananampalataya. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, ito, umiiral pa ito mga kapatid, napakaraming relihiyon na naniniwala sa ganitong aral. At mga espiritu mga kapatid na hindi kalooban ng Panginoon katulad ng ating pinag-aralan. No, lahat yan, basta't hindi kalooban ng Panginoon mga kapatid, spirit of division, diba? Espiritu na pagmamataas. Lahat mga kapatid, ng mga espiritu ito, subukin natin. Huwag tayong padaya mga kapatid kasi mayroong panahon. Kaya sabi ni Pedro mga kapatid, ni Juan, babala niya mga kapatid, subukin mo sila. Huwag kayong magsipaniwala sa kung ano yung alam nating katotohanan. Biblically mga kapatid, kung ano yung utos ng Diyos, ano yung nararapat nating sundin. Yun mga kapatid, makipagkaisa tayo, sumunod tayo sa aral ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Ito lamang yung tanging paraan para tayo makarating sa buhay na walang kanawa mga kapatid, lahat tayo magtagumpay. Ipinanalangin natin ang bawat isa na tayo ay magtulungan, mag-aralan, magsipanalahinan para walang maiwanan mga kapatid. At tayo sama-sama na makarating mga kapatid, makasama natin ating Panginoon Jesucristo sa buhay na walang hanggan. Amen po mga kapatid, purihin po ang ating Panginoon sa umaga.